Magandang araw pong muli sa inyo, salamat po, sa muli ninyong pagbisita, sa ating YouTube channel. Sa video presentation pong ito, ay ating babakasin, ang ilang mga makasaysayang istruktura sa ating probinsya, na karamihan sa mga ito ay hindi na eksistido, at ganap ng nalimutan, na minsan sila ay mga naging mahahalagang entablado, sa pagtatanghal ng mga sinaunang kabuhayan at pakikipaglaban ng ating mga ninunong Kabitenyo. Bago po natin simulan ang pagtalakay ng Kasa Hacienda, balikan po muna natin ang mga kaligirang pangkasaysayan sa pagkakaloob ng lupa ng gobyernong kolonyal para sa kanilang mga nakasama sa kolonisasyon ng Pilipinas at mga Espanyol na dumayo para manirahan sa kolonyang Pilipinas sa mga unang taon ng pananakop. Sa pamamagitan ng Royal Land Grant, ay naipamahagi ang mga lupa sa Pilipinas sa mga huling dekada ng ika-16 na siglo at maagang ika-17 siglo. Ang mga sumusunod na makikita po ninyo ay ang mga anyo ng land grants na ipinagkaloob ng mga sa Espanyol sa mga unang taon ng pananakop ng Espanya. Maging sa pag-aaral ni Nicholas Kushner, lumilitaw na kahit ang mga katutubong prinsipalya ay nagkaroon ng bahagi sa mga pamamahagi, kung hindi man sa anyo ng estansya, ay maaring sa mga maliliit na partisyon ng mga lupa. Ang inyong makikita ay ang isang matandang crocus o sketch ng Estancia de Tabuco noong 1700s na nagpapakita ng mga palatandaan sa lugar, at ang pangunahing alaga ay mga baka. Ang Estancia ng Tabuco, sa kasalukuyan ay nasa pagitan ng Santa Rosa at Cabuyao, sa probinsya ng Laguna, kahit na binago ng modernisasyon ang ibabaw ng kalupaan, ngunit nanatili pa rin ang dalawang ilog, na isang permanenteng palatandaan. Ang ganito pong paraan ng pagbabakast, ang ating gagamitin, sa pagtunton ng mga Kasa Hacienda ng Cavite, partikular ang mga istruktura na hindi na eksistido sa ngayon. Pansamantala po tayong titigil sa presentation, para bigyang daan, ang mga katanungan ng mga nasa larawan. Ipapaliwanag ko pong muli na ang mga lupa na ipinagkaloob ng Royal Land Grant ay para sa mga indibidwal na Espanyol at ilang mga katutubong prinsipalya noong mga unang taon ng pananakop. Ang mga katibayan ng mga pag-aari na ito ay tinatawag natin sa ngayon na mga titulo. Dahilan sa hindi pang matagalan ang buhay ng tao, gaano man kalaki ang kanyang pag-aari, sa pagkamatay nila ay napapasalin ang kanilang mga propriedad, sa iba't ibang tao, sa paglipas ng mga henerasyon. Iniimbitahan ko po muna kayo, na magbasa ng comics, sa portion na ito ng video.
Ang Casa Hacienda ng mga Prayle ay mga gusaling ipinatayo ng iba't ibang ordeng relihiyoso sa mga lugar na kinaroroonan ng kanilang mga pag-aaring lupain. Ito ay upang magsilbing opisina ng kanilang mga korporasyon, upang mapangasiwaan ang hasyenda, at para sa paniningil ng buwis, mula sa kanilang mga kasama sa lupa. Makikita sa mapang ito ng Cavite noong 1890s, ang mga lugar na kinatatayuan ng mga Casa Hacienda. Sa gagawin po nating pagtunton, ay unang magsisimula po tayo sa Casa Hacienda ng Naik, na dating nasa administrasyon ng mga Dominicano. Ang istruktura ay eksistido pa hanggang ngayon. Ang ikalawa ay ang Casa Hacienda de Santa Cruz de Malabon na katulad ng sa Naik ay eksistido pa rin hanggang sa ngayon. Ang ikatlong Casa Hacienda na ating tutuntunin ay ang Casa Hacienda de Tejeiro, na matagal nang nasira, subalit noong panahon ng sentenaryo ng himagsikang Pilipino na isinagawa ng 1996, ay pinasinayaan ng isang gusali sa lugar na kinatatayuan ng nasirang istruktura. Ang ikaapat na ating tutuntunin, ang Casa Hacienda de Buenavista. Limot na ng kasalukuyang henerasyon na minsan, ang kanilang baryo noong panahon ng Kastila, ay isa sa pinakamahalagang daanan ng Cavite at kinatatayuan ng isa sa pinakamalaking Casa Hacienda sa probinsya. Ikalima, ang Casa Hacienda de Salitran, na ang istruktura ay naglaho na rin pagkatapos ng himagsikan noong 1896. Dahilan sa wala itong panandang pangkasaysayan, ang istruktura ay nalimutan na, at kasama ng nilamon ng tinatawag na kaunlaran. Ang ika-anim ay ang Casa Hacienda de Imos, na ang mismong istruktura ay nawasak sa panahon ng himagsikan, subalit nanatili pa rin ang halos kabuuan ng bakuran, subalit nakatayo pa rin isang matandang kapanahon na kamalig. Ang ikapito at panghuli, ay ang Casa Hacienda de San Nicolas, na sa mga nabanggit na Casa Hacienda ay siya na yata ang pinakalimot ng kasalukuyang henerasyon ng mga Caviteño. Ang asyenda ay orihinal na itinayo noong 1830, ng mga paring Dominican, pagkatapos na bilhin ng isang malaking sukat ng mga lupain na kilala bilang Hacienda de San Isidro Labrador. Ang Casa Hacienda ay upang magsilbing tigilan para sa mga tagapangasiwa at manggagawa ng nasabing asyenda. Noong Rebolusyong Pilipino, ang Casa Hacienda ay napasa kamay ng mga revolusyonaryong Pilipino. Dito ginanap ang Naik Assembly noong 17 ng Abril taong 1877, na pinangunahan ni Emilio Aguinaldo pagkatapos na mahalal bilang Pangulo sa kapulungan ng Tejeiro noong 27 ng Marso. Sa nasabing kapulungan ay pinili ang mga opisyal ng gabinete, kasama na si Pascual Alvarez bilang kalihim panloob, si Baldomero Aguinaldo bilang kalihim ng pananalapi, si Jacinto Lumbreras bilang kalihim ng Estado, Severino de las Alas bilang kalihim ng Hustisya, at Mariano Alvarez bilang kalihim ng Pag-unlad. Ang makikita po ninyong larawan ng tore ng simbahan ng Naik ay kinuha ni Luther Parker, sa ginawa niyang pagbisita sa Naik, mula sa Casa Hacienda, na ginamit na sa kapanahunan na iyon, bilang paaralang sentral ng bayan. Sa kasalukuyan ay buo pa rin ang Casa Hacienda ng Naik, at kasalukuyang Naik Elementary School. Ang susunod po naman, na ating pupuntahan ay ang Casa Hacienda de Tanza. Isa sa mga nakapunta sa Tanza ay si John Foreman, at inilarawan niya ang Tanza na isang napakaganda at maayos na plaza ng pueblo. Malilinis ang mga tindahan, at ilang mga nakaririwasang pamilya ang nakatira sa mismong poblasyon. Ang Hacienda Santa Cruz de Malabon, ay itinuturing na isa sa pinakamalaking hasyenda ng mga fraile sa Cavite, na ang pangunahing ani ay mga palay.
upang madiligan ang napakalawak na taniman ng hasyenda, na nagmumula pa sa baryo ng Quintana, ang pinakatimog na bahagi ng hasyenda, hanggang magtapos pababa sa Manila Bay, ipinatayo sa bayan ng Santa Cruz de Malabon, ang isa sa pinakamalaking prinsa ng panahong Espanyol. Ang prinsa ng Tres Cruces ay nanatili pa rin na nakatayo sa kasalukuyang panahon. Ang Casa Hacienda de Santa Cruz de Malabon na nakatayo pa rin ngayon sa lokasyon ng baryo ng Biwas sa Tanza, Cavite. Mapapansin na ang Casa Hacienda ay nakaharap sa Ilog Cañas, na lumalabas sa Manila Bay. Ang eksistensya ng ilog na ito, ang nagbibigay ng akses sa mga Dominican brother at pari na dating mga naninirahan sa Casa Hacienda, upang makapagbiyahe ng paparoon at par ito mula sa Maynila. Ang Casa Hacienda de Santa Cruz de Malabon ay existido pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon at matatagpuan sa Barangay Biwas, Tanza, Cavite. Sa pamamagitan ng mga litrato na ating hiniram mula sa Facebook page nila Quachero Caviteño, ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na pasukin ang bakuran ng Casa Hacienda de Santa Cruz. Gaano katanda ang Casa Hacienda de Santa Cruz ng Tanza? Wala pa po tayong makita na dokumento ng pagkakatayo nito. Subalit ang ilang mga ulat mula sa listahan ng mga paring Dominicano na napadestino sa Tanza ay magkakaroon tayo ng ilang mga idea. Una, ay ang talaukol kay Padre Jaime Collamer, na itinalaga bilang administrador ng Casa Hacienda sa circa 1850, na magbibigay sa atin ng ideya na maaring sa higit na maagang panahon ay nakatayo na ang istruktura ng Casa Hacienda ng Tanza. Ang ikalawa ay ang ulat ukol kay Padre Norberto Jimenez, na naging pare, sa iba't ibang parokya sa Pangasinan, na nagretiro sa Casa Hacienda ng Tanza, kung saan siya namatay noong 17 ng Abril taong 1876. Ang panghuli ay ang ulat ukol kay Padre Benito Arque, na administrador ng Hacienda de Santa Cruz de Malabon, noong maganap ang revolusyon sa Cavite noong 1876. Bilang pagpapakilala, si Francisco Valencia, ang siyang kapitan ng bayan ng Santa Cruz de Malabon, noong maganap ang himagsikang Pilipino noong 1896. Isa sa kanyang ginawa, noong pumutok ang himagsikan, ay ang pagliligtas niya sa mga fraile na nanonuluyan noon sa Casa Hacienda. Ito ay kanyang ginawan ng paraan upang makatakas. Inihatid niya ang mga ito mula sa Ilog Cañas, patungo sa Corregidor. Kung titingnan natin ang kasaysayan, sa isang panig lamang ay maaaring masabing hindi kayo ng himagsikan si Kapitan Kiko Valencia. Subalit, sa isang dako ng pagtingin ay makikita naman ang isang panig, ang mabuting ugali ng mga Caviteño. Ito ay ang kakayahan niyang isantabi ang hidwaan na bunga ng pagkakaiba ng mga ideolohiya at pagpapakita ng pagmamalasakit sa mga fraile na Dominicano na nakasama nila sa pueblo. Sa makataong pagtrato na ginawa ni Kapitan Kiko Valencia sa mga fraile, ay nakatulong rin niya ang mga mamamayan ng Tanza na sina Jose del Rosario at maging si Juan Cailles. Pagkatapos ng himagsikang Pilipino noong 1896, at sa pagwawakas ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas, ang pamahalaang Amerikano ay ipinamahagi ang mga lupa ng mga hasyenda na pag-aari ng mga religious order. Isa sa mga naisalin kay Kapitan Francisco Valencia ay ang mismong Casa Hacienda, na ayon sa mga umiiral na batas ng Amerika noon, ay kanyang babayaran ng hulugan, upang maging ganap niya itong pag-aari.
Pansamantala po naming puputulan ang presentation. Upang maghanda sa ikalawang bahagi ng video, ito ay ukol sa pagbabakas na ating gagawin sa mga kasa-asyenda na hindi na nakatayo sa kasalukuyan. Kaya inaasahan po namin na inyong susundan ang pag-aaral na ito. Salamat po sa inyong panunood.